Mga ka-legit Davercads, another updates kung saan ay talaga namang mawiwindang kayo sa isang revelasyon kung gaano nga ba kalupit ang Tape Incorporated sa kanyang mga naging empleyado noon. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit all para ikaw ang unang-una makakapanood. Of course, bago tayo magpatuloy, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers at legit Davercads po natin na lagi nag-aabang at umaantabay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyong panunood. This video guys, eto na nga no, i-update ko lang po kayo patungkol dito sa atin pong daily updates sa mga pinapakita po na mga online viewers no. Sa Showtime po, kanina nag-live sila sa kanilang official YouTube channel na Showtime Online U, January 18, 2024. They got 81,000 watching and nag-live din sila sa Kapamilya Online at napakataas po ng viewers at ganon din naman ang tahanang pinakamasaya ay meron pong 1,000 watching sa kanila pong YouTube channel, and dito po sa Kapuso Stream sa Facebook they got 2.8 watching. So ganun po ka ang laki po ng agwat ng mga talagang mahina po talaga sila kahit sa online. And of course sa Eat Bulaga, kanina they got sa Eat Bulaga live TVJ on TV5, they got 46,000 watching, and Eat Bulaga live stream gamit nila ang TV5. Meron din po itong 50,000 na mga nanonood during that live, and nagtapos po sila sa 80,000 no. So ibig sabihin nananatili pa rin talaga na mataas pa rin ang mga, kahit po mataas na sila sa pre-TV, mataas din po sila sa online viewers. So nangangahulugan lang talaga na tama lang talaga yung mga latest na result na talaga number 1 ang Eat Bulaga. And of course, pinag-usapan din po online ang mga sunod-sunod na pasabog ng Eat Bulaga dahil kahapon ay napanood po natin ng live ang River Maya. First time po yon kasi ang River Maya kasi na-disband yan Parang si Bamboo po ay humiwalay na sa kanyang grupo, but this time, dun po sa kanilang reunion, mas pinili po nila na mapanood sa Eat Bulaga kasi alam nila kung gaano kalakas, 'di ba? At the same time, ito pong si Nina ay nag-promote din ng kanyang panibagong mga racket dito po sa Eat Bulaga. Alam nyo, talagang kahit saan sila magpunta, no, talagang ang mga artista alam nila kung saan sila dapat bumisita na para ma-promote sila ng tama. So kaya naman kino-congratulate natin ang Eat Bulaga dahil napakarami pong big star na nagtatrust dito sa programang ito. Natuwa nga tayo kanina dahil talaga nabigyan ng pagkakataon ang mga singing stars na ito. Ayan, yung mga mga kumakanta po talaga dito sa ating pong E80 stars na ito, E80 singers, na talaga namang pinakita po nila na makakasabay sila dun sa mga magagaling na singers. At nakita natin, talaga nag-i-improve. At of course, kanina rin tawang-tawa tayo dun po sa Gimme 5 dahil talaga namang parang all out talaga yung kanilang energy. Dito naman po sa kanila pong show sa Sugod Bahay Mga Kapatid segment, nandun pa rin po si Paolo. At talagang pinanindigan na po ng Eat Bulaga na talagang Jowa Pao is back, no? At nakita naman natin talagang ginagawa po nila kung gaano po talaga kung paano talaga number 1 ang Eat Bulaga in real life, 'di ba? But this time ito na nga nakakaloka to dahil may mga interview po na lumalabas. Ito pong si Mr. Anjo Iliana, hindi natin aakalain na sasabihin niyang lahat ng ito kasi kadalasan pag tinatanong siya patungkol po sa issue ng Eat Bulaga, lagi siyang parang gusto niya passive na lang, gusto niya wag na lang pag-usapan. But this time nahingian po siya ng statement patungkol dito at nangangahulugan lang talaga na kinukumpirma ni Anjo Iliana lahat ng statement ni Tito Sen kung paano po tinatrato ng halos-hos ang kanilang mga empleyado. Alam niyo po, nakakabagbag ng damdamin nung sinabi po ni Anjo Iliana na halos magmakaawat lumuhod na siya para lang po makuha niya yung pinaghirapan niya for 20 years. Pero hindi naman niya nabanggit kung ilang taon yung hindi nabayaran. Pero according to him, sa mga interview niya, talagang may mga pagkakataon na hindi po siya nabayaran. May mga talent fee siya na hindi naibigay sa kanya. According to him,
na malaki po yung kanyang pagsisisi kung bakit nawalay siya sa TVJ dahil yung sweldo naman na pinanggagalingan or ginagamit niya po yun para ipantustos sa kanyang pamilya. Kaya naman sobra po yung kanyang yung kanyang panghinayang. Sa ngayon, si Mr. Angeliana po ay nagwo-work po siya kay Mr. Jinggoy Estrada as one of their staff. So, dahil dito, yun po yung kanyang pinagkukuhanan ng kanyang mga gastusin, no? Pero ang nakakabigla lang, 'di ba? Parang ang press release po ng Halos ng Tape Incorporated na hindi daw di umano sila, kumbaga parang totoo nga yung sinasabi ni Bossing Vic Soto noon na talaga hindi sila pinapasweldo ng tama ng Halos samantalang milyon po ang kinikita nila everyday at hindi nila alam kung saan po napupunta yun. Hindi nila ibinibigay ng tama yung sweldo ng mga taong nakapaligid sa kanila. Paano na lang kaya yung mga tao na kasama nila ngayon diyan po sa panibagong noontime program? Kaya yung iba po, kumuha na po sila ng mga panibagong projects, So, kayo na po ang umusga. Magbasa tayo ng reaction ninyo. Sabi po ni M. Pontejas, sadyang binabawasan at pinapako ng mga ratings agencies ang numero ng TVJ-EB sa mababa para na naman believable na within striking distance ito ang mga kalabang show. Yan ang hula ko na mangyayari sa rating survey agencies. Dagdag bawas ang ginagawa nila, bawas sa numero ng Itbulaga TVJ para hindi mataas masyado ang rating nito at hindi na maniniwala mga tao na maaari pa itong maabot at mahigitan ng mga kalabang show. Paano nila ipapaliwanag ang numero survey sa online ng ilang doble ang lamang ng viewers ng EB, TVJ sa mga kalaban? Totoo naman, 'di ba? Kasi kung i-assess natin, 'di ba? Bakit nagna-number 1 to? Tapos sasabihin ninyo na talagang talagang sila daw yung mataas yung rating. Ito nga, may mga resibong inilalabas na mas mataas ang kanilang viewership dito po sa online as well as sa pre-TV. So, ibig sabihin lang no, na meron talagang mga something, mga alingas-ngas, kumbaga, may mga dayaan, Wag na natin pagandahin. May dayaang nangyayari para lang po palabasin na talagang nagkakaroon ng fair and square na laban. Napaka-imposible kasi na parang minsan nagna-number 1 sila sa rating, minsan naman, tapos kapag tinignan mo yung viewership nila, doon naman po talaga dumidepende, 'di ba, sa mga viewers kung paano po nila i-rate ang bawat programa sa telebisyon. Kaya naman talaga minsan medyo may mekos-mekos na nagaganap. Sabi niya pa, yan, ilang doble ang lamang ng viewers ng EBTBJ sa mga kalaban at 4.5 to 4.7 lang ang numero nila sa Itbulaga TVJ habang ang mga kalaban ay tila 1 puntos lang ang laman ng EBTBJ. Paraan din yon para hindi lubos na maging pangit sa mga advertisers ang show ng mga nagbabayad sa kanila na show. True naman yan. Ito po yung pinakamagandang paliwanag dyan na sinabi po nitong isa sa mga viewers po natin na minsan hindi na rin tayo masyadong pwedeng magtiwala sa mga inilalabas na data. Sabi naman ni Astanatsu, GAP 1 ng Itbulaga walang inuulit na ads pero sa TP GAP 1 ng isang ads 5 o 6 inuulit. Yun nga po, paulit-ulit lang po yung mga ads nila. Kaya itong mga pro-tape vloggers na ito, hindi mo natin sila pwedeng paniwalaan, lalo na yung Ted, ang dami niyang sinasabi, grabe. Kapag po napanood niyo pag nagla-live siya, sobrang basura yung tingin niya sa TVJ at sa mga vloggers ng TVJ. Parang kala mo alam niya lahat ng batas. Sabi ni Bricks.tv, kung marami silang advertisers, bakit ang liit ng papremyo nila? Pansinin niyo prices nila, ang liit kumpara sa TVJ. True. Ang TVJ po ay naglalabas ng almost 300 to 400,000 a day, diba? Tapos, syempre, kasama po dyan yung mga expenses. At katulad kanina, si Tito Sen ang galing po mismo sa bulsa niya na binigyan niya po yung isang estudyante ng laptop. Galing mismo sa bulsa niya yun. Hindi po yun galing sa bulsa ni Numan, Dahil personal niya pong ibinibigay yun. Dun po talaga sa sarili niyang pera. And Miss Michelle Anemore, talagang yung Halos are really consistent sa mga dirty tricks nila, pero magwawakas din yun. True naman, lahat naman po ng kasamaan ay nagwawakas. Lahat ng mga negatibong bagay na ginagawa natin sa kapwa natin, nagwawakas po yan.
And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone. See you on my next vlog.